Magandang buhay sa ating lahat, klase. Sa araw na ito, ang ating bibigyan ng diin ay patungkol sa pag-aaral ng economics. Bibigyan natin ng talakayan ang patungkol sa mga batayang konsepto sa pag-aaral ng economics na siyang bahagi ng baitang siyam sa pag-aaral ng ekonomiya ng ating bansa. Ngunit bago ang lahat, ano nga ba ang economics? Ang economics ay tinuturing bilang isang agham panlipunan sapagkat layunin ng economics na maggamit ng maayos ang ating limitadong pinagkukunang yaman tulad ng ating likas na yaman na meron ng ating bansa upang matugunan ang walang hanggang pangangailangan natin bilang isang tao at bilang mga mamamayan ng ating bansa. Sa kabila nito, nariyan din ang ating mga kagustuhan na dapat napunan dahil ito'y bahagi ng ating pagkakatao at mabuhay ng may dignidad bilang mga tao. Kung titingnan natin ng mabuti, sa pag-aaral ng economics ay may tatlong bagay na dapat nating bigyan ng pansin. Ito ay ang matalinong paggamit ng limitadong pinagkukunang yaman. Kailangan tayo ay maging matalino kung paano natin gagamitin ang ating likas na yaman upang matugunan ang ating basic needs bilang mga tao. At ano-ano nga ba ang mga basic needs na ito? Kabilang rito, una, ang ating pagkain, ang ating inumin, ang ating tirahan, gayon din ang ating mga kasuotan. Sa kabila nito ay meron ding mga kagustuhan ng mga tao na kung saan ay hindi naman talaga tunay na kailangan pero sa kasalukuyan ito'y bahagi na ng ating pagkatao sapagkat kailangan din nating mabigyan ng reward ang ating mga sarili. Kung kaya't nandyan ang mga kagustuhan ng tao tulad ng bagong damit, magandang sapatos, nariyan din ang mga makabagong teknolohiya, mga gadgets na kung saan ay ginagamit natin sa kasalukuyang panahon. Ikalawa, nariyan din ang pag-iisip ng mabuhay ng may dignidad. Pag sinabi nating mabuhay ng may dignidad, ibig sabihin tayo ay may karapatang kumain ng 3 beses sa isang araw. Pangalawa, buhay na may dignidad sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pagkain na may masustansya o pagkaing masustansya upang magkaroon tayo ng mahusay na kalakasan. At ang ikatlong ideya naman na tinatalakay ng economics ay bilang isang agham panlipunan. Ibig sabihin nito, ito ay pag-aaral na ating nararanasan sa ating lipunan sa kasalukuyang panahon. Kailangan na tayo ay maging mahusay na ekonomista sa pang-araw-araw sapagkat tayo ang gagawa ng ating desisyon kung paano natin mapagtatagpo at maayos na gagamitin ang ating mga pinagkukunang yaman. Sa katunayan, ang economics ay may pinagmulan. Ito'y tinatawag o nagmula sa Griego na tinatawag bilang oikonomia. Ibig sabihin, ito ay pamamahala sa sambahayan. Oikos, sambahayan o pamilya, numiya, pamamahala o pamamahagi. Sa madaling salita, ang economics ay pamamahala sa isang sambahayan o sa isang pamilya upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Meron din nagsasabi ng economics ay mula sa oikonomos na sinasabing tagapagmahala ng sambahayan. So ito maari ang mga leaders kung sinong namamahala sa isang sambahayan o sa isang pamilya. Nandun din ang tinatawag nating oikonomikos. May kasanayan sa pamamahala. So ibig sabihin, dapat skills marunong kung paano natin gagamitin ang ating mga likas na yaman. At nariyan din ang tinatawag nating oikonomian, pamamahala o pamahalaan ang sambahayan. So sa madaling salita, ang economics ay umiikot kung paano natin pamamahalaan ang isang sambahayan na tulad ng isang bansa upang matugunan ang ating mga pangangailangan bilang mga mamamayan at tao ng isang bansa o bilang bahagi ng isang pamilya o ng sambahayan. Sa katunayan, ang economics ay tinuturing bilang isang agham o science sa kasalukuyang panahon o sa Ingles. Bilang isang agham, ang economics ay agham panlipunan na kung saan ay nakikita natin sa ating lipunan sa ating kinagagalawan. Ito'y tinatawag na agham sapagkat ito'y gumagamit ng scientific process
sa Filipino, siyentipikong pamamaraan na kung saan ay nagmumula sa isang problema at sa dulo ay nakakaroon tayo ng mga rekomendasyon o mga konklusyon gayon din ng mga ating nagiging sagot para sa naging ating katanungan. Sa pamamagitan ng siyentipikong pamamaraan ay naipapaliwanag natin ang penomena o kung anong nangyayari sa ating bansa. Halimbawa, problema pagdating sa korupsyon. Kunyari, kayo ay gagawa ng mga tanong kung paano natin mabibigyang diin ang problema ng korupsyon. At sa dulo nito, ng iyong scientific process, ay magkakaroon ka ng mga konklusyon o pamamaraan upang higit na mabigyang solusyon ang iyong napiling problema. Sa kabilang banda, ang economics din ay tinatawag bilang sining or art sa kasalukuyan. Bakit? Sapagkat ang economics ay gumagamit ng mga numero, mga graphs, mga larawan, editorial cartoon, na kung saan ay nakapagpapahayag at nakapagpapakita ng konsepto o mga kaganapang nangyayari sa kasalukuyang panahon. Ipinapakita rin sa pamamagitan ng arts ang kalagayan ng ating bansa. Kung kaya't kung may nakikita kayo sa diaryo ng mga editorial cartoon na ipinapakita ang bagsak na presyo ng ating mga bilihin, ang bagsak na value ng peso laban sa dolyar, ito'y nagpapakita ng sining ng economics. Sa karagdagan, ang economics bilang isang agham ay gumagamit ng siyentipikong pamamaraan na kung saan ay nagmumula sa paglalahad ng suliranin hanggang sa makapagbuo ng hinuha o hypothesis o tinatawag nilang intelligent guess. Hanggang sa mula sa kanilang intelligent guess o hinuha, sila'y magkakaroon ng aktwal na pagpapatunay o pagsubok. At mula sa kanilang nalaman na aktwal na pagpapatunay, sila'y makabubuo ng konklusyon hanggang magkaroon ng paglalapat mula sa kanilang napiling suliranin. Sa pag-aaral ng economics, tandaan natin, kailangan maging sayentipiko sapagkat kailangan natin ng ebidensya, kailangan natin ng maayos na pagpapatunay at ito lamang ay may isasakatuparan sa pamamagitan ng siyentipikong pamamaraan. Kaugnay nito, ang economics ay may dalawang dibisyon. Nandiyan ang tinatawag nating microeconomics at ang macroeconomics. Pag sinabi nating microeconomics, ito'y sumasaklaw lamang sa maliit na unit ng economics na kung saan ay tumatalakay sa demand at supply. Maliit na bahagi ng economics. Samantalang ang macroeconomics ay tumatalakay naman sa malaking unit ng economics na kung saan ay nakapokus sa kabuuang ekonomiya sapagkat binibigyan ng diin dito ang fiscal policy, binibigyan ng monetary policy, binibigyan diin din ang GNP, GDP, at marami pang iba na kung saan ay maaring makaepekto sa kabuuang ekonomiya ng isang bansa. At dito nagtatapos ang ating talakayan. Para sa mas malalim na kaalaman, narito ang sanggunian. Ang mga sanggunian, maaari ninyong gamitin upang higit na mapalawak ang inyong kaalaman patungkol sa mga batehang konsepto ng economics. Hanggang sa muli, paalam!